Puntahan po natin ang ating mga Bible dito po sa 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 11. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Basahin ko po. According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon pong umaga, Paul hath laid the foundation. Talagang atin pong tinukoy na si Apostol Pablo ang naglagay ng pundasyon. Kasi kung uunawain po ninyo ang talatang iyan, ay talagang specifically na sinabi niya na dahil sa biyaya ng Diyos na binigay sa kanya bilang isang, tingnan niyo po ang pagkakabanggit, master builder. Siya mismo ang binigyan ng plano. Siya mismo, mga kapatid, ang master builder. Siya po yung pinaka-engineer, mga kapatid, sa bagay na ito, na kung saan siya tinawag ng Panginoon. Sabi niya, I have laid the foundation. Okay? Pero gusto ko na makita ninyo yung part na yon, I have laid the foundation. Dumiretso muna tayo dun sa sunod na verse. Sabi rito sa sunod na verse, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So maliwanag, mga kapatid, na sabi niya, I have laid the foundation. Ako ang naglagay ng pundasyon. At yung pundasyon na yon, ayon sa verse 11, ay si Jesus Christ. Many people asked, whose teaching should the church follow? Laging tinatanong yan. Ano bang doktrina ninyo? Okay? Kanino ba kayo nag-aral na Bible school o saang Bible school kayo nag-aral? At makikita po ninyo, mga kapatid, marami pong religious organization, marami po ang mga tao na nagbibigay po ng diin na, susunod pa rin tayo sa batas ni Moses. Mga Seventh-day Adventist po yan. And some say, si Peter yung binigyan ng susi sa kingdom of heaven sa Matthew chapter 16 verse 18. And upon this rock I will build my church, sabi ni Jesus Christ, at binigay yung key of the kingdom of heaven. So may nagsasabi na kami ay kay Peter at nag-start ang church before sa kamatayan ni Kristo. At marami nagsasabi din na hindi lang si Peter, kundi yung mga 12 alagad. Pero dito sa ating binabasa, kung ating pag-aaralang mabuti, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan po ni Apostle Paul sa panahong ito ng biyaya in this dispensation of grace. Maliwanag na ang Diyos ay wala ng pagtatangi ng tao. Ang Hudyo at ang Hintil, ang alipin at ang malaya, anumang kulay, anumang lahi, mga kapatid, ang Diyos ay iisa na po ang dealing sa tao at ito po ay biyaya, mga kapatid. At siya po'y naglagay ng apostol, bagamat hindi siya ang nag-iisang apostol, pero siya po ang pangunahing binigyan ng blueprint para po bilang isang master builder at maipangaral si Jesus Christ according sa hidden mystery. Hindi po according to the revealed Christ, according to the prophecy para sa mga Hudyo. So, ngayong umaga, mga kapatid, dadahan-dahanin ko po ang pag-aaral na ito sapagkat ito po'y mayroong kinalaman sa ating pamumuhay. Kapag hindi po maayos ang ating pangunawa tungkol sa bagay na ito na ating pinag-uusapan, tungkol dun sa mga doktrina na si Apostol Pablo ang ginamit ng Diyos upang i-lay down po itong mga doktrin ito at laging ito'y nakasalig po kay Jesus Christ,
according to the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng dalawang bagay, no? Pagka ating naunawaan ito ng lubos, mag-establish po talaga tayo sa Christian faith. Kapag hindi naman, mga kapatid, maaaring save ang isang tao, pero hindi po siya ganap na lalago pagdating sa kanyang Christian life, mga kapatid. Paul did not place himself as a foundation. Lilinawin natin, hindi si Apostol Pablo ang pundasyon. Okay? Siya po ang master builder. Hindi rin po si Peter, hindi rin po ang 12 alagad. Walang tao, walang messenger, walang apostles, walang disciples ang foundation. Maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, as a wise, kasi ang ginamit ay article a master builder. Hindi niya sinabing the master builder. Hindi lamang siya. Pero siya po ang pangunahin, mga kapatid. Sabi niya, he was a wise master builder whom Christ used to lay the foundation. Okay? Sabi niya, the foundation itself is the Lord Jesus Christ, revealed according to the message committed to Apostle Paul. Okay? Just as every building must begin with the right foundation, every believer must begin with Christ, revealed through the gospel committed to Apostle Paul. Ngayon, hindi natin dinidisregard, mga kapatid, ang ibang kasulatan. Hindi po tayo umaamin o pumapayag na tawagin po tayong hyper-dispensationalists. Hindi po. Moderate po ang ating pagturing sa salita ng Diyos. Lahat ng kasulatan ay may hininga ng Diyos. Ito po ay inspired, mga kapatid. From Genesis to Revelation, ito po ay profitable sa ating lahat. Kahit na anong basahin mo sa Bible, saan ka man, sa Old Testament, New Testament, pag binasa mo yan, yan po ay profitable sa atin pong lahat, mga kapatid. Kanya lang, dapat nating maintindihan na sa bawat panahon, ang Diyos ay may pakikitungo sa lahat ng kanyang mga nilikha. Mga kapatid, ang mundong ito, ang sanlibutan ito ay para pong maikahalin tulad sa isang anak na isinilang. Iba ang pagturing ng nanay nung kaaanak pa lang, nung infant pa lang. Habang lumalaki, naging child po siya. Kaya na niyang kumain ng sarili hanggang sa kaya na niyang maglakad. And then kaya na po niyang magkaroon ng sariling desisyon hanggang sa po siya naging adult. Ganon din po, mga kapatid, ang sanglibutang ito. Noong panahon po ni Adan, panahon po ni Abraham, panahon po ni Moses, mga kapatid, iba-iba po ang dealings ng ating Panginoon. At may mga utos noon na hindi na po binding ngayon. Okay? May mga pinagagawa ang Diyos noon sa kanila na hindi na dapat ginagawa ngayon. Okay? So, ang tawag po dyan, mga kapatid, ay proper understanding sa Word of God, or sa madaling salita, 2 Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth. Kapag narinig niyo po ang rightly dividing the word of truth, yan po ay hindi isang nakakatakot na pangungusap. Yan po ay isang bagay na itinuro ni Apostol Pablo na dapat ganyan ang pagtrato natin sa katotohanan. I-divide natin. Huwag natin pong i-mix ng sama-sama. Sapagkat kapag i-mix natin ng sama-sama, mawawala po ang distinction na inilagay ng Diyos sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan. At siguro naman kayo na nagbabasa ng Bible, sa lahat na nagbabasa ng Bible, makikita po ninyo na talaga namang mayroong pong kautusan sa lumang tipan na hindi na po binding or applicable ngayon. Kagaya po, mga kapatid, ng pag-aalay ng mga hayop para po pabubuin ang dugo. Di ba? At ang marami pang kautusan ng Diyos na tinatawag na civil law para sa bansang Israel. So maraming utos ang Diyos, especially sa Leviticus, hindi po yon binding sa New Testament kasi hindi naman tayo Hudyo at hindi rin naman tayo, mga kapatid, nasa Old Testament. Kaya,
Yung iba po ay kakaunti po ang idea tungkol doon. Ang kaibahan natin ng mga moderate dispensationalist, talagang hinihimay-himay natin, inaaral nating mabuti kung alin po ba ang para sa atin ngayon. Kasi sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 1:3, teach no other doctrine. Huwag magturo ng ibang doktrina. Pagdating po sa Romans 16:17, sinasabi ni Apostol Pablo na tandaan, bantayan, at kilatisin, at iwasan, avoid, yung mga taong nagtuturo ng contrary. Ibig sabihin, laban sa tinuro ni Apostol Pablo. Okay? Dapat bantayan natin. Ngayon, kung hindi natin alam ang turo ni Apostol Pablo, na tinuro niya sa Gentile churches, mapapasukan po ng iba't ibang doktrina na bagamat nasa Bible din, pero hindi na applicable sa ating panahon ngayon. So, kaya kinakailangan po na tayo po ay maging maingat sa bagay na ito. Mga kapatid, marami po sa iba na hindi familiar sa ganitong paghimay-himay ng Word of God at sabi nila, bago sa pandinig ko yan. Basta bago, kulto. Hindi po. Hindi po nangangahulugan na yung ginto na matagal nang nakabaon sa lupa, na namina at nahukay ng isang tao, bagamat yun ay matagal nang nandoon, hindi nangangahulugang hindi yun totoo. Okay? Kung na-discover mo yan ngayon, hindi nangangahulugan yan ay hindi nag-i-exist noon. Okay? Tandaan po natin yon mga kapatid. At higit sa lahat, dapat natin itong maintindihan sapagkat dito po nakasalalay ang pinakapundasyon ng kaligtasan. Si Apostol Pablo ay ang malinaw na apostol na nagturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Wala pong ibang apostol na nagbigay ng diin o ng emphasis na ang gospel ay ang death, burial, and resurrection. Bagamat inihula na po sa kasulatan matagal na si Kristo'y mamamatay, pero hindi na pag-uunawa yan. Hindi po na pagtatanto yan ng mga disipulo mismo. Makikita natin sa Matthew chapter 16 verse 18 na maging si Peter ay sinabi kay Kristo na huwag mangyayari na ikaw ay mamamatay, Panginoon. Doon din po sinabi ng Panginoong Hesus kay Peter na, get thee behind me, Satan. Okay? Sapagkat sinasansala ni Apostle Peter ang pagkamatay ng ating Panginoon. Malinaw po na hindi po yun ang kanilang object ng faith. Ang object ng faith ng mga disciples before si Kristo mamatay ay ang tanggaping si Kristo ang ipinadalang tagapagligtas o Messiah para sa bansang Israel. At kapag sila po'y tumanggap sa katotohanan yon, ay kinakailangang pabautismo sila kay Juan Bautista. Okay? Kahit po sa early Acts, nung si Kristo po'y umakyat na sa langit, nung hindi pa po naliligtas si Apostol Pablo, ang focus pa rin ng 12 disciples, pagkat si Judas po'y nawala na, pinalitan ni Matthias, ang focus ng kanila pong pangangaral, bagamat meron ng resurrection, ang pangangaral po ng mga apostles doon sa Acts chapter 2, pero hindi pa rin nagiging good news para sa kanila ang cross. Sa totoo lang, sabi nga po ni Apostle Paul, stumbling block sa kanila yung cross. Okay? So, hindi pa po good news noon. Pero nung naligtas si Apostol Pablo, ibinigay ng Diyos ang revelation sa kanya. At yung revelation na yun ay nagsasabi na ang mga hintil ay katanggap-tanggap na rin sa Diyos dahil binayaran na ng dugo ni Jesus Christ. Kaya simula po noon mga kapatid, ang tawag ni Apostol Pablo sa kanyang gospel, sa kanyang pangangaral ay preaching of the cross. Ang preaching po ng 12 disciples during Christ's earthly ministry ay hindi preaching of the cross, kundi preaching of the crown. Kaya nga po ang sigaw nila doon, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ang kingdom of heaven, mga kapatid, ito po yung Davidic
kingdom na ipinangako kay David na si Kristo, yung lahi o yung seed ni David ay maghahari ng walang hanggan sa lupa. At yun po, ang katuparan po noon ay doon sa millennial kingdom sa future. Okay? Kaya po mga kapatid, nais ko pong ipabatid sa ating lahat na dapat makita natin ang distinction po nito. Kung imimix natin po ito at sasabihin natin walang pagkakaiba, mga kapatid, magiging mekos-mekos din ang ating doktrina sa ating simbahan. That's why mapalad po kayo kung kayo po ay makarinig ng isang mensahe tungkol po sa right division. Kaya lang mag-iingat kayo. Marami naman po talaga, hindi ko ikinakaila at itinatanggi na marami na po ang napasobra. At because sa kasobrahan po nilang iyon, mga kapatid, apektado ang mga ugali, ang karakter, nagmalaki na mga kapatid, at higit sa lahat, marami pong ipinagagawa ang Panginoon, marami pong mga practices na hindi na napapractice, and because of that, mga kapatid, nagiging cynical, nagiging dogmatic, at sabi ko nga sa inyo, ang mga ugali po ay kasama, mga kapatid. Kaya lang, tayo po mga kapatid ay huwag agad mag-judge. Kasi ang dami po ang nag-judge. Ang dami po agad-agad na hindi pa naririnig ng mabuti. Agad-agad ay nag-judge na kulto yan, mali yan. Huwag naman po. Aralin po natin. Okay? Wala namang aagaw ng mga paniniwalang natutunan ninyo. Ang sa akin lang ay siyasatin po natin muli. Okay? Reviewin po natin muli, mga kapatid. Kahit nga sa bansa natin kapag hindi po ni-review ng mga abogado ang konstitusyon ng ating bansa, kagaya ng mga nakaraan, nagkakaroon ng problema sa pangunawa. Yan po ay introduction lamang sa aking gustong sabihin ngayong umaga dahil ito po ay napakaliwanag, napakainam na maintindihan po natin ito. May babala nga lang po, wag po tayong masyadong magko-conclude agad. Magsuri talaga tayo. Kahit na kayo nakikinig sa akin at mukha namang tama yung tinuturo ko, pag hindi nyo pa napapatunayan by your own self, wag nyo pong tatanggapin. Hindi ko gusto na makapangligaw ng tao. Wala akong nais, wala akong ibang hangad, kundi makatulong ako sa inyong paglagong espiritual. At ako po ay isang ligtas, ako po ay isang mananampalataya sa dugo ng ating Panginoon. Walang ibang makapaghugas ng kasalanan ng sanglibutan, kasama ako doon, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sumasampalataya ako sa 1 Corinthians 15:1-4 na ang gospel ay ang death, burial, and resurrection at wala na pong idadagdag doon. Naniniwala din ako sa Ephesians chapter 2:8 and 9 na ang kaligtasan ay biyaya. Ito po ay regalo ng Diyos, hindi sa gawa ng tao. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na ang doktrinang ito sa kaligtasan ng kaluluwa ay sapat na. Ito lamang ang tanging mensahe sa panahon natin ngayon na makapagdadala sa langit. Amen? So, dumako tayo sa unang punto. Number 1, the foundation was personally revealed. Pag sinabing personally revealed, mga kapatid, ito pong gospel, ito pong mensahe na ito, bagamat si Kristo'y kilala na noon po sa lumang tipan, pero iba po ang pagkilanlan ni Kristo noon, lalo na sa harap ng mga Hudyo. Okay? Kaya tatalakayin po natin, Paul did not receive his message from men. Hindi po ako nagsasabi dito Nasa Galatians 1:11 and 12 po yan. Babasahin natin by and by. Ito po, ang mensahe po niya ay talagang direktang tinanggap niya sa ating Panginoon. Okay? Kaya po, dapat intindihin po natin na hindi po pareho, mga kapatid. Kasi kung pareho, pwede namang turuan na lang siya ni Peter. Turuan na lang siya ng 12 disciples. Pero bakit hindi? Bakit pinili ng Diyos si Apostol Pablo at dinala doon sa Arabia
3 years po siya doon. Pagkatapos doon, in-reveal ng Panginoong Hesus ang mga bagay-bagay tungkol sa mga panahon, o tungkol sa panahong ito ng biyaya. Okay, basahin natin ang Galatians 1:11. Galatians 1:11. Sabi po ni Apostle Paul, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Hindi ho ba ninyo nababasa? Sobrang linaw po. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na may nagturo sa aking tao. Hindi siya tinuturan ni Peter. Kung parehas lang ang kanilang doktrina, mga kapatid, walang pagkakaiba, bakit pa kinakailangan ng special session ni Apostle Paul with the Lord Jesus Christ Himself? Why? Di ba, mga kapatid? The message Paul preached was not inherited from any religious movement. Even doon po sa tinuturo ng mga disciples. It was not learned from Jerusalem. It was not borrowed from Peter or the 12. Christ Himself revealed it to Paul, mga kapatid. The Lord entrusted Paul with truth that had been hidden in God and made known at the proper time. Ulitin ko po, ang ibinigay ng Panginoong Hesus na katotohanan o revelation ay matagal nang nakatago. At kay Apostle Paul, ibinigay ito. Tingnan niyo po, hindi ako nagsasabi, please, don't believe me. Believe the Word of God. Don't believe my opinion. Don't believe the opinion of your mentor. Don't believe also your own opinion. Believe the Bible. Anong sabi po sa Romans 16:25-26? The Bible says, "Now to Him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according." Mahalaga po yung salitang according. Mai-establish daw po ang mga mananampalataya kung mauunawaan nila ang gospel ni Paul. Pangalawa, mai-establish po ang mananampalataya sa Rome at maging po ang mananampalataya ngayon, mga kapatid. Ayon po dito, sapagkat ang sinusulatan niya ay ang mga Romans nung panahon na ito. Mai-establish sila according, kung maririnig nila ang preaching, according to the revelation of the mystery. O, pause tayo ng konti. Ano daw? Mai-establish ang saints, ang mga ligtas, kung maririnig nila, matututunan nila ang preaching according to the revelation of the mystery. Ano yun? Familiar po ba kayo doon? Marami pong hindi familiar doon. Pero yan ang nakasulat. Mayroon pong revelation ng mystery. Ano yung mystery? Which was kept secret since the world began. Ayon po kay Apostol Pablo, ito pong truth na ito, yung katotohanan na yon na nireveal sa kanya, ay nanatiling sekreto. Itinago simula pa noong simulan ang sanglibutan. Pero sabi niya, but now is made manifest. Kailan yung now na yon? Panahon ba yon ng 12 disciples before the cross? Kailan ba yung now na yon? Yung bang now na yon ay doon sa resurrection ni Jesus Christ? Yung now na yon, mga kapatid, ay kailan po nag-start yun? Mga kapatid, nag-start po yung now na yon, but now is made manifest. Kailan iminanifest? Nung inireveal na yon kay Apostle Paul. Doon po yon na-reveal. Therefore, aaminin natin, tatanggapin natin na mayroong natanggap na katotohanan si Apostol Pablo na sinasabi ng Bible na dati ay lihim. Hindi ako ang may sabi again. Yan ang sabi ng Word of God. At saan pa sila mai-establish? Tatlo po ang establishment of
Tatlo po bagay ang dapat maunawaan ng isang Kristiyano para ma-establish siya. Una, yung gospel na tinuturo ni Paul, death, burial, and resurrection. Pangalawa, yung preaching ni Apostle Paul according to the revelation of the mystery, yung mga katotohanan na di tinuro noong lumang panahon. At pangatlo, and by the scripture of the prophets, doon, ayan, may establish ang Gentile believers sa panahon na ito ni Apostol Pablo at maging sa ating panahon ngayon sa pamamagitan ng pagtuklas sa lahat ng katotohanan na nakasulat sa ibang bahagi ng Biblia. The scriptures of the prophets, ano yan? Kay Jeremiah, kay Micah, kay Malachi, sa lahat, kay Isaiah. Ibig sabihin, yung mga kasulatan sa lumang tipan, according to the commandment of the everlasting God. So nakita nyo naman yung according, sapagkat yung pong mga nakasulat sa scripture na yan, inuutos ng Diyos yan para isulat po ng mga Hudyo sa lumang tipan. So ibig sabihin, kasama pala sa establishment ng isang mananampalataya na maunawaan ang lahat ng kasulatan. Amen? Mga kapatid. Pero makikita natin yung order. Gospel, preaching ni Jesus Christ according to the mystery, at ang pangatlo ay preaching of Jesus Christ according to prophecy. Huling-huli po, pinanghuli na tayo bilang mga hintil ay ating maunawaan kung anong programa ng Diyos according to the prophecy. Pero mas mahalaga na atin pong unang maintindihan ang preaching ni Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Hindi po ako may sabi, yan po ang nakasulat sa Bible. Amen. Number two sa ating point. The foundation presents a hidden Christ. The foundation presents a hidden Christ. Aba, may bahagi pala kay Kristo na nakatago. Okay? Kayo po ba, meron po ba kayong mga bagay-bagay sa sarili ninyo na hindi nyo basta nire-reveal sa isang tao? Di ba minsan na may kaibigan kayo, may best friend kayo, pero hindi pa rin ninyo lahat na ibibigay, di ba? Tama po ba? Ganon din po ang Diyos. Ang Diyos po, mga kapatid, ay mayroon pong nakatagong truth na hindi niya inireveal sa lumang tipan. Pero pagdating kay Apostle Paul, inireveal niya yung bahagi ni Kristo. Example, bigyan ko kayo na example, yung doktrina po ng Trinity. Sa lumang tipan, hindi mo basta-basta agad makikita yung Trinity. Okay? Pero pagdating ni Jesus Christ during His earthly ministry at pagdating kay Apostle Paul at naisulat na po yung buong Biblia, pag titignan mo, mga kapatid, yung kabuuan ng Bible ay meron talagang Trinity. Hindi pwedeng hindi totoo ang Trinity. Ganon din po, mayroong progressive revelation of truth na tinatawag. At dapat maintindihan yon ng lahat ng mananampalataya. The foundation Paul laid was Jesus Christ. But, ito po yon. Yung pagkakilanlan ni Jesus Christ ay hindi ayon sa pagpapakilala ng 12 disciples. Iba. Iba yung pagpapakilala ni Jesus Christ ng kanyang sarili kay Pablo. At iba din ang pagpapakilala ni Apostol Pablo tungkol kay Jesus Christ sa panahong ito. Tingnan niyo po mabuti. Okay? Ayon po sa Bible, may preaching si Kristo na itinago noong lumang tipan. Pero ni-reveal kay Apostle Paul ngayon. Many knew Christ as Israel's promised Messiah. Alam lahat po yan ng mga Hudyo na si Kristo ang promised Messiah. Siya ang son of David. Siya po yung king na maghahari sa trono ni David. Pangako po yan. Sa Davidic covenant, mga kapatid, sa 2 Samuel chapter 7, malinaw po yan. Yet, Paul was entrusted with further truth concerning Christ and His heavenly body composed of believing Jews and Gentiles. And by the way, mapapansin po natin na para po bang
sinusolo ng mga Hudyo. Ayon sa kanilang understanding, mga kapatid, kaya nga tumaas ang kanilang pride. Mga kapatid, sapagkat ang mga Hudyo, sabi nga po ay salvation is of the Jews. John chapter 4, makikita po natin yan. Sa Matthew chapter 10, ayaw ng Panginoong Hesus na papuntahin ang mga disciples sa mga hintil. Sabi niya, huwag kayong dadaan sa daan ng mga hintil, kundi puntahan nyo ang mga nawawalang angkan ni Israel. Kapansin niyo po yan? So, iba po si Kristo noong panahon ng Lumang Tipan, panahon po ng 12 disciples. Iba ang pagkakilala nila. Para bang namimili ng tao itong si Kristo noon, mga kapatid. Pero, pagdating po kay Apostol Pablo, maliwanag na huwag kang magtatangi ng tao. Hudyo man yan o hintil, yan ay bahagi ng binayaran ni Kristo ng kanyang mahal na dugo. Kaya wala kang pipiliin. Ibig sabihin po, wala nang distinction between Jew and Gentiles. Wala na yung middle wall of partition between Jews and Gentiles. By the cross, mga kapatid, by the blood of Jesus Christ, nawala po ang distinction na yon. Yun po ang mystery, na ang mga hintil ay magiging iisa sa iisang grupo. At ang grupong ito ay ang body of Christ. Ang grupong ito ay tinatawag na church. Amen. Kaya, mga kapatid, dapat maintindihan natin mabuti ito. Okay? Ephesians chapter 3, verse 8 to 9. Anong sabi ng Bible sa Ephesians 3, 8 to 9? The Bible says, unto me. Bakit kaya lagi niyang binabanggit yung ako? Kasi mga kapatid, magsisinungaling si Apostol Pablo pag hindi niya sinabing sa akin. Sa akin ipinahayag, sa akin sinabi. Look at this, Ephesians 3, 8 and 9. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles, look, the unsearchable riches of Christ. So may katangian si Kristo na unsearchable noon. You cannot search in the Old Testament yung revelation na binigay ni Jesus Christ kay Paul ngayon. Okay? At sabi yan, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God. Di ba malinaw? Hindi ako nagsabi. Bible. Mayroon pong katotohanan tungkol kay Kristo na itinago sa Diyos. Ang Diyos ang nagtago at kailanman hindi po nireveal. Pero kay Apostle Paul ay nireveal. Who created all things by Jesus Christ. Amen. Paul preached unsearchable riches of Christ. So, sa mga tuwid, hindi ito ipinahayag doon sa Lumang Tipan. Sapagkat ang ayon sa Bible, it was hidden. Tinago ito. Therefore, the foundation of salvations today is not about their previous understanding. Si Apostol Pablo mismo ang nagsasabi na ang mga Hudyo nung panahon ni Apostol Pablo ay hindi ligtas. Romans 10, 1-4. Marami sa mga kanyang kababayan ay hindi ligtas. Sabi niya, my prayer and desire to God for Israel is that they might be saved. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo yon? For I bear them record, sabi niya, that they have a zeal of God. Masigasig sila. Law. Sumunod sa law ni Moses, sumunod sa batas ni Moses. Yun ang teaching nila. At ang understanding po ng mga Hudyo, doon sila maliligtas. Pero nung pumasok ang dispensation of grace, pumasok ang kamatayan ni Kristo, nabuhos ang kanyang dugo, ang mga Hudyo ay doon pa rin sa batas ni Moses, umaasa ng kanilang kaligtasan. Kaya sabi ng Apostol Pablo, hindi kayo ligtas. Sapagkat ignorante kayo sa righteousness of God. May righteousness which is of the law, sa pamamagitan ni Moses, pero pagpasok ng New Testament, hindi na po katanggap-tanggap ang righteousness of the law, sapagkat we are not under the law, but under grace. Amen.
We are not under the law, but under grace, mga kapatid. So because of that, maliwanag na sinasabi ng Apostol Pablo that Christ is the end of the law. Kaya yung foundation po ng teaching tungkol sa ang kaligtasan ay tanging sa biyaya, tanging sa pananampalataya, walang kalakip na gawa ng tao sapagkat ginawa lahat ni Kristo. Ang kaligtasan ay regalo, ang kaligtasan ay libre, ang kaligtasan ay di kayang i-maintain sa ating gawa, ang kaligtasan ay di nawawala or eternal security. Once you are saved, you're always saved. Listen, yan ay doktrina, yan ay doktrinang malinaw na si Pablo ang nagturo, hindi ang 12 disciples. Hindi ang mga propeta sa lumang tipan. Dapat maging malinaw yan sa ating lahat. Saan ka humuhugot ng doktrina mo sa OSAS? Mga kapatid, malinaw na malinaw ang turo ni Apostol Pablo tungkol sa eternal security. And later on, makikita ninyo, maging si Peter, mga kapatid, ako'y naniniwala na si Peter ay nakatanggap din po ng kaligtasan hindi ayon sa batas ni Moses, kundi ayon sa righteousness of God. Mababasa nyo yan. Kung hindi 1 Peter, ay 2 Peter. Basta chapter 1 po yan. Okay? Nakita mo doon, inamin ni Apostle Peter na nakatanggap siya ng kaligtasan sa pamamagitan ng righteousness of God. So, bagamat hindi ganun kalinaw at karami ang alam ni Apostle Peter about the mystery, but alam ni Peter na siya'y naligtas according to the righteousness of God. Anyway, mga kapatid, patuloy po tayo. Malinaw ang katotohanan na ang nagturo sa atin ng eternal security ng OSAS, si Apostol Pablo. Yun po yung katotohanan. And later on, si John, the Beloved, si Peter, sumasang-ayon na po sila. Malinaw naman po yan. Sa Acts chapter 15, sumang-ayon ang lahat, mga kapatid, na ang kaligtasan ay hindi sa batas ni Moses, kundi sa righteousness of God through the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Now, let's continue, mga kapatid. Number 3. The foundation produces practical followers. The foundation produces practical followers. If Christ chose Paul to lay the foundation, then believers should follow Paul's doctrine as he followed Christ's. Sabi po ng iba, sumasamba na yata kayo kay Pablo hindi kay Kristo Puro si Pablo ang binabanggit nyo sa inyong bibig. Mga kapatid, kung mayroong Moses ang mga Hudyo, may Pablo ang body of Christ. Tandaan niyo po yan. Si Apostol Pablo ang ating susundin, ang doktrina, ang tinuro niya, ang ating susundin. Bakit? Bakit? Sapagkat ang tumawag at nagsugo kay Apostol Pablo ay hindi naman kung sino Walang iba kundi si Jesus Christ mismo. Listen, Paul never pointed men to himself as the object of faith, but he did command believers to follow his example and teaching. Why? Because he followed the Lord. Tandaan niyo po yan. Tingnan po ninyo ang 1 Corinthians 11:1. Bakit nagdidiman si Apostol Pablo na pakinggan niyo ako? Why? Dahil ang liwanag, 1 Corinthians 11:1, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Di ba? Malinaw na si Apostle Paul ay follower. Mga kapatid, ang pina-follow ni Apostle Paul ay si Jesus Christ. To reject the messenger Christ sent is to reject the authority, the one who sent him. Tingnan niyo po ang sinasabi sa John 13:20. John 13:20. Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I sent, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent
me. So, pag tinanggap mo pala si Apostol Pablo, tinatanggap mo si Kristo na nagsugo sa kanya. Pag nireject mo si Apostle Paul, sinong nire-reject mo? Si Kristo mismo. Paul himself was given as a pattern for future believers. Don't you know? Nasa atin po sa body of Christ, si Apostol Pablo ang pattern. Hindi si Moses, hindi ang 12 disciples, hindi si Jeremiah, hindi po si Abraham. Sino? Si Paul. 1 Peter 1:16, the Bible says, 1 Peter 1:16, howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first, sabi diyan, Jesus Christ may show forth all long-suffering for what? For a pattern to them, which should hereafter believe on Him to life everlasting. So maliwanag po, si Apostol Pablo ang itinalaga ng Diyos na maging pattern natin. Amen po ba? Hindi ako ang nagsabi. Ang Bible mismo. Anong ibig sabihin yan? Ang mananampalataya ay laging babalik, titignan ang aral at pamumuhay ni Apostol Pablo. Bakit? Siya po yung master builder sa doktrina, sa pundasyon na walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya ang sabi po rito sa 2 Timothy 3:10, 2 Timothy 3:10, sabi po ng Bible, mga kapatid, through Apostle Paul, thou hast fully known my doctrine. Sabi niya, alam mo ang doktrina ko. Ang lakas ang loob niyang sabi, my doctrine. Hindi niya sinabing, our doctrine with the disciples. Our doctrine with the prophets in the Old Testament. Our doctrine with all in the Bible. Wala po. Ang sabi niya, thou hast fully known my doctrine. Sabi niya kay Timothy. Manner of life. Tandaan po ninyo, ha? Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, all is scripture. Sabi niya, dito pala sa verse 15, 2 Timothy 3:15, and from a child that was fully known, mga kapatid, the scripture. So, alam po, bata pa lang si Timothy, alam niya na po ang scripture of the prophet sa lumang tipan. Pero, nung sinabihan niya po dito sa verse 10 and 11, sabi niya, hey, Timothy, listen, Timothy, my son in the faith. Kasi anak niya sa pananampalataya ito si Timothy. Pastor din po siya. Sabi po mga kapatid ni Apostle Paul kay Timothy, thou hast fully known my doctrine. Yung doktrina ko, alam mo. Hindi niya sinabing doktrina ng buong scripture. Hindi. Ha? Marahil alam ni Timothy ang lahat ng doktrina sa lahat ng available scriptures that time, pero ang sabi po niya, mariin niyang sinabi, alam mo ang doktrina ko. Ano pa? Alam mo ang manner of life ko. Alam mo ang purpose ko, ang faith ko, ang long-suffering ko, ang charity ko, ang patience ko, ang persecutions ko, ang afflictions ko. Ito ang gagawin nating pattern. Si Apostol Pablo ang pattern ni Timothy. At si Apostol Pablo din ang pattern natin ngayon. Amen. Malinaw po, sinundan pa ng 1 Timothy 3:10. I-connect natin uli sa atin pong pinaka-text, according to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation. And that foundation is Jesus Christ. Sinabi ng Apostol Pablo, siya ang nag-laid ng foundation. Bagamat naka-laid na si Jesus Christ bilang Messiah sa harap ng mga Hudyo, pero hindi pa siya bilang head sa harap ng church. Tandaan nyo, si Kristo ay King, Messiah, sa harap ng mga Hudyo. Pero sa body of Christ sa church, He is our head. Magkaiba, mga kapatid. The foundation has already been laid. It was personally revealed by Jesus Christ.
presents a hidden Christ made known through revelation. It produces practical followers who obey the doctrine delivered through God's chosen apostle. The issue is not whether we admire Paul. Hindi natin pinag-uusapan, hinahangaan ba natin si Apostol Pablo? Ginudyos ba natin? Sinasamba ba natin si Apostol Pablo? No! The issue is whether we will receive the message Christ gave through Paul. Atin na pong nabasa kanina. Sabi na ni Jesus Christ, ang tumatanggap sa isinugo ay tumatanggap sa nagsugo. Sinong nagsugo kay Paul? Si Jesus Christ. Kung tinatanggap natin si Paul at ang kanyang doktrina, tinatanggap din natin ang Panginoong Jesus na nagturo nun sa kanya. At ang magre-reject kay Apostle Paul, sinong nire-reject? Si Jesus Christ mismo. Maliwanag na maliwanag yan, mga kapatid. Listen, for when we stand upon the foundation Paul did, or Paul laid, we are truly standing, amen, upon Jesus Christ Himself, the only foundation that can never fail. Mga kapatid, nawa po, i-consider nyo ito. Kung ngayon nyo lang narinig ang ganitong uri ng pagpapaliwanag tungkol sa ministry at message ni Apostle Paul, please, wag na kayong mabuhay sa inyong opinion. Wag na kayong mabuhay sa opinion ko. Kung may opinion akong sinabi, wag nyo pong tanggapin. Pero kung ang sinabi ko ay talagang nakasulat sa Bible, please, don't reject it. Kasi kung totoo na ito talaga ang tinuturo ni Apostol Pablo at ito'y turo ni Jesus Christ kay Apostle Paul, mga kapatid, magkakaroon tayo ng problema. Kung hindi natin ito susundin sapagkat ito po mismo ang iniuutos ng Panginoon in this dispensation of grace. Purihin ang Panginoon. I hope and I pray na ito'y nakatulong sa inyo.